Imagine mo ito, nagtrabaho ka ng 30 taon, nagbayad ka ng SSS a GSIS contribution bawat buwan. Ngayon nag-retire ka na, tapos nalaman mo na may pera ka na dapat natanggap na matagal na, pero hindi mo alam. Hindi mo alam dahil walang nagsabi sa iyo. Iyan ang nangyayari sa libu-libong Pilipino ngayon. At na ngayon sasabihin natin ang lahat ng dapat mong malaman. Kumusta kayo lahat? Salamat sa pagpili na manood na ngayon. Kung ikaw ay isang retiradong manggagawa o kung mayroon kang magulang o lolo at lola na SSS a GSIS pensionado, ang video na ito ay para sa inyo. Ngayong Mayo 2026, may isang makasaysayang pababago ang naganap sa sistemang pensyon ng Pilipinas. Isang pababago na apektado ang bawat SSS pensionado sa buong bansa. Ngunit ang problema ay ito. Ang MGA opisyal na announcement ng SSS at GSIS ay puno ng technical language, MGA acronym, MGA number, MGA kondisyon, at para sa karaniwang lolo o lola na hindi masyadong pamilyar sa MGA ganitong dokumento, mahirap maintindihan, kaya ang trabaho natin ngayon ay simple. Kukunin natin ang lahat ng iyon at gagawin nating malinaw at madaling maintindihan. Para lubos na maunawan kung bakit malaki ang pababagong ito, kailangan muna nating tingnan kung saan tayo nanggaling. Sa loob ng maraming taon, ang minimum SSS pension ay 2,000 piso bawat buwan. 2,000. Sa isang bansang kung saan ang isang kilong bigas ay nakakahalaga ng higit sa 50 piso, ang 2,000 bawat buwan ay halos hindi sapat para sa isang linggo ng pangunahing pangangailangan. Maraming retiradong Pilipino ang nagtrabaho ng 15, 20, 25 taon at tinanggap ang 2,000 bawat buwan bilang kanilang kabayar sa lahat ng taong iyon. Walang reklamo, tinanggap nila. Ngunit ang mangbabatas at ang SSS mismo ay nakilala rin na ito ay hindi na sapat. Kaya naipasa ang bagong batas na nagtatakda ng bagong minimum na 6,000 piso bawat buwan para sa lahat ng SSS pensionado. At na ngayong Mayo 2026, ito ay opisyal na. Para sa GSIS, ang sistema ay naiba. Ang kanilang pension ay nakalakip sa isang formula batay sa years of service at average monthly salary. Ngunit mayroon din silang pension enhancement at cost of living allowance na karagdagang benepisyo na maraming pensionado ay hindi alam na karapat-dapat sila. Ngayong pag-usapan natin ang MGA numero at para gawing mas madaling maintindihan, gagamitin natin ang tatlong tunay na uri ng sitwasyon na maaring katulad ng inyong sitwasyon o ng inyong MGA mahal sa buhay. Unang sitwasyon, ang matagal ng pensionado. Mayroon kayong kamag-anak na nag-retire na ilang taon na ang nakakaraan. Noong nagsimula siyang makatanggap ng pension, mababa ang kanyang halaga dahil mababa rin ang minimum noon. Ngayon dahil sa bagong batas, automatikong nag-adjust ang SSS na lahat ng uyirol na pension para matugunan ang bagong 6,000 minimum, hindi na kailangang pumunta pa sa opisina. Hindi na kailangang mag-a-apply no muli. Otomatiko. Ang mahalaga lang ay siguraduhin ang kanilang account details sa SSS ay updated buong ang ATM account na nakatali sa kanilang pension ay aktibo pa at nakakonekta sa tamang account, matatanggap nila ang bagong halaga sa tamang araw. Pangalawang sitwasyon, ang bagong pensionado. Kung kayo ay kakatapos lang mag-retire sa nakalipas na ilang buwan, mayroon kayong computed pension na batay sa inyong kontribusyon at sa bilang na inyong taon ng pagiging miyembro. Ang inyong computed pension ay mas mababa sa 6,000. Ang SSS ay automatikong ibibigay sa inyo ang 6,000. Ang mas mataas na halaga ang palaging pipiliin. Ngunit kung ang inyong computed pension ay mas mataas sa 6,000, tatanggap kayo ng inyong computed pension. Hindi bimbalik ang halaga para maging 6,000 lang. Iyon ay isang mahalagang punto. Ang 6,000 ay ang minimum, hindi ang maximum. Ikatlong sitwasyon, ang GSIS pensionado na may pension enhancement. Para sa ating MGA, dating government employees, ang sistema ay may karagdagang layer na tinatawag na pension enhancement at COLA.
Kung ang inyong salary grade noong aktibo kayong nakatrabaho ay mataas at kung matagal ang inyong serbisyo, mayroon kayong karapatang makatanggap ng dagna hanggang 5 cents piso o higit pa bawat buwan bilang pension enhancement. Maraming dating government employees ang hindi alam na may dagna benepisyo silang hindi piya nila natatanggap. Kaya ang rekomendasyon natin ay pumunta sa pinakamalapit na GSIS branch at humingi ng complete breakdown ng lahat ng benepisyong karapat-dapat kayo. Ngayon narito ang pinakamahalaga at pinakabinabalewala na bahagi ng pag-usapan natin na ngayon. Dahil kahit anong taas ng inyong pensyon, may MGA bagay na nakaalis ng pera ninyo bago piaman ito makarating sa inyong kamay. Una, ang loan deductions. Kung kayo ay dati ay kumuha ng salary loan, calamity loan o emergency loan mula sa SSS o GSIS at hindi piya ito nababayan ng buo, ang sistema ay automatikong nagbabawas ng bayad sa utang mula sa inyong buwanang pensyon. Maraming pensyonado ang hindi alam na nangyayari ito. Nagtataka sila kung bakit 5,200 lang ang natanggap nila kahit 6,000 na ang dapat. Ang solusyon ay simple, pumunta sa SSS o GSIS branch ninyo at hilingin ang inyong loan balance statement. Malaman ninyo ang eksaktong bawas na nangyayari sa inyong account bawat buwan. At kung kaya ninyo, bayaran ang natitirang utang agad para mawala ng bawas. Pangalawa, ang staggered release schedule. Ito ay isa sa MGA bagay na nagdudulot ng malaking abala sa MGA pinsyado bawat buwan. Dahil hindi sabay-sabay inilalabas ng SSS at GSIS ang lahat ng pensyon, mayroon silang schedule batay sa huling digit ng inyong SSS o GSIS number. Para sa Mayo 2026, ang schedule ay ang susunod. Huling digit 1 o 2, matatanggap sa pagitan ng ika-1 at ika-5 ng Mayo. Huling digit 3 o 4, ika-10 ng Mayo. Huling digit 5 o 6, ika-11 hanggang ika-15. Huling digit 7 o 8, ika-16 hanggang ika-20. Huling digit 9 o 0, ika-21 hanggang ika-25. Tingnan ang inyong SSS o GSIS number. Alamin ang inyong tamang araw at pumunta sa bangko o ATM sa tamang araw lamang para makaiwas sa matagal na pila. Ngayong gusto ko na pag-usapan ang isang bagay na hindi dapat baluwalain. Sa bawat malaking pababago sa batas at sa benepisyo ng gobyerno, lumalabas ang miktaong gusto lang manglob sa ating mga patatanda. Ngayon na maraming aktibong scam na nagtatarget ng MGA, SSS at GSIS pensionado. Ang isa sa pinakakaraniwan ay ang fake phone call. Tatawagan kayo ng isang tao na nagpapakilalang SSS o GSIS representative. Sasabihin nila na may dagna benepisyo kayo, ngunit kailangan ninyong magbayad muna ng processing fee. Titignan nila kung kayo ay mag-aagrehan. Huwag. Ang SSS at GSIS ay hindi humihingi ng bayad para sa MGA benepisyo. Kung may humihingi ng bayad, scam iyon. Ang isa PA ay ang phishing text message. May text kayong matatanggap na mukhang galing sa SSS o GSIS na may link. Huwag i-click. Ang opisyal na website ng SSS ay www.sss.gov.ph. Ang GSIS ay www.gsis.gov.ph. Kung ang link ay iba kahit konti, huwag i-click. At ang pinakamasamang scam, ang MGA-tong pupupunta sa bahay at nakpapakuha ng ATM card at PIN number ninyo. Walang lehitimong empleyado ng SSS o GSIS ang hihingi ibigay ninyo ang inyong PIN kahit sino, ibahagi ang impormasyong ito sa inyong melolo at lola na ngayon. Ipaliwanag sa kanila ng simple, baka ang isang pag-usap ay makapigil ng malaking pakwala. At tungkol sa ICOP, ang Annual Confirmation of Pensioners, huwag kalimutan ito. Bawat taon, kailangan ng lahat ng pensyonado na ma-confirm na sila ay buhay pa at patuloy na tumatanggap ng kanilang benepisyo. Kung hindi ito gagawin sa loob ng deadline, automatikong napipigilan ang pensyon. Para sa miipinganak sa Enero hanggang Hunyo, ang deadline ay Hunyo 30, 2026.
Bago tayo matapos ngayon, gusto kong ipaala sa inyo ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong dala-dala pagkatapos ng video na ito. Una, alamin ang inyong release date patay sa inyong SSS o GSIS number. Pangalawa, pumunta sa branch at i-check ang inyong loan deductions kung mayroon. Pangatlo, tiyaking nakapakap na kayo para sa 2026. Pang-apat, huwag maniwala sa kahit sino na humihingi ng bayad o personal na impormasyon para sa inyong pensyon. Para sa MGA nagmamahal sa isang retiradong miyembro ng pamilya, ang apat na hakbang na iyon ay maaring gawin ninyo para sa kanila, ito ay hindi mahirap. Kailangan lamang ng isang oras at ng tamang impormasyon. Ang pensyon na ito ay kinikita ng inyong mga mahal sa buhay. Bawat araw na nagpunta sila sa trabaho, bawat buwang nagbayad sila na kontribusyon, bawat sakripisyo na kanilang ginawa, ito ay pera nila. At karapat-dapat silang matanggap ang buwan nito. Salamat sa pagnunod. I-share ninyo ang video na ito para makatulong sa iba pang pamilya at ingatan ninyo ang inyong MGA sarili at ang inyong MGA mahal sa buhay.